Noong hapon ng May 4, 2012, sa Hualien, Taiwan, isang marahas na bagyo ang nangangalit habang binubugbog ng malakas na ulan at hangin ang baybayin. Sa kabila ng masamang panahon, isang mangingisda na nagngangalang Chuo ang nagpunta sa dalampasigan malapit sa Niwa Temple upang mamingwit. Habang naghahanda siyang mangisda sa gitna ng bumubuhos na ulan, napansin niya ang isang katawan na lumulutang sa tubig. Dahil sa matinding gulat at takot, nangatog ang kanyang mga pinti, kaya't agad niyang tinawagan ang pulisya. Nang dumating ang mga otoridad sa lugar, natuklasan nila na ang bangkay ay umbok na at nasa advanced na estado na ng pagkabulok. Ang biktima ay isang babae na nakatali ang mga kamay at paa at may alambring bakal na nakapulupot sa kanyang leeg. Malinaw na ebidensya na siya ay pinaslang. Gayunpaman, matapos itong mapapad sa tubig dagat sa mahabang panahon, hindi na mapagkilalanan ng bangkay. Kaya sino ang biktima? Sinuri ng pulisya ang katawan, ngunit walang natagpo ang dokumento ng pagkakakilanlan. Masyado nang nasira ang kanyang mukha para makilala at ang kanyang mga fingerprint ay hindi na magamit dahil sa matagal na pagkakababad sa tubig. Ang buong pagsusuri sa mga ulat ng nawawalang tao sa Taiwan ay walang naitatalang tugma. Dahil walang agarang lead, sinundan ng mga investigador ang dalawang mahahalagang pahiwatig. Una, ang damit ng biktima. Ikalawa, ang kanyang pustiso. Ang biktima ay may suot na isang jacket na may brand name na Lanling. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa tagagawa at nakuha ang higit sa 3,000 record ng sales. Gayunpaman, matapos suriin ang data, natuklasan nila na ang uri ng damit na ito ay malawakang ibinibenta. Mabibili sa mga TV shopping channel, mga tindahan ng fashion at mga tiyangge, kaya't napakahirap nitong i-trace. Kahit matapos itong ipalabas sa telebisyon ang mga larawan ng damit ng biktima, walang lumabas na kapaki-pakinabang na lead. Tungkol naman sa pustiso, ito ay isang lumang modelo na karaniwang ginagamit ng mga taong nasa edad 50 o 60 sa Taiwan noong panahong iyon. Ngunit dahil sa hindi mabilang na mga dental clinic na nagpapatakbo sa buong bansa, ang paghahanap sa dentista na gumawa nito ay parang naghahanap ng karayom sa sahig ng dayami. Matapos ang maraming pagsusuri, ang investigasyon ay humantong sa isang dead end. Matapos ang 2 buwan ng walang bungang paghahanap, nagpasya ang pulisya na bumuo ng isang matapang na teorya batay sa maliliit ngunit mahahalagang detalye. Ang jacket ng biktima ay pinalamutian ng mga sequin. Ang kanyang panloob na damit ay usong-uso. Ang kanyang pangkalahatang estilo ay naka-estilo at sopistikado. At ang mga buhol na ginamit sa pagtali sa kanya ay napakahusay at propesyonal. Ito ang nag-akay sa pulisya na mag-isip. Maaari kayang ang biktima ay isang karaoke hostess mula sa isang maliit na bayan sa daungan? Marahil siya ay pinatay dahil sa isang alitan at itinapon sa dagat mula sa isang bangka o pantalan. Gayunpaman, matapos ang malawak na paghahanap sa mga baybaying lugar, walang bagong lead na lumitaw. Dahil sa matinding presyon na malutas ang kaso, muling sinuri ng mga investigador ang listahan ng mga nawawalang tao sa mas masusing detalye. Sa pagkakataong ito, natuklasan nila ang isang mahalagang ulat. Noong 12:47 ng madaling araw ng May 2, 2 araw bago natagpuan ang bangkay, ang Guangming Police Station sa Baidu, Taipei ay nakatanggap ng ulat ng isang nawawalang tao. Ang taong naghain ng ulat ay si Tian Jingjing na nagsabing ang kanyang asawa na si Chen Yi ay nawala noong May 1. Ang paglalarawan ni Jingjing sa mga pisikal na katangian at damit ng kanyang asawa ay tugmang-tugma sa hindi kilalang bangkay. Ito ay agad na nakakuha ng pansin ng pulisya. Kasunod ng address ni Jingjing
Natunto nila ang isang lisensyadong dentista na gumawa sa pustiso ni Chenye. Noong una ay itinanggi niya ang anumang kinalaman, ngunit matapos ipaliwanag ng pulisya ang mga legal na kahihinatnan, umamin din siya. Ang pustisong natagpuan sa biktima ay gawa nga niya. Para sa huling kumpirmasyon, inihambing ng mga investigador ang sample ng DNA mula sa toothbrush at buhok ni Chenye sa DNA mula sa na-recover na bangkay. Kinumpirma ng mga resulta na ang biktima nga ay si Chenye. Sa pamamagitan ng pambihirang tagumpay na ito, ang misteryo ng kanyang pagkakakilanlan ay nalutas. Ngunit isang mas malaking katanungan ang nananatili. Paano napunta si Chenye na isang residente ng Taipei na brutal na pinatay at itinapon sa baybayin ng Hualien? Nalaman ng mga investigador na si Chen Jing ay isang dating sundalo ng Air Force, habang si Chenye naman ay nagtatrabaho bilang isang real estate agent. Ang mag-asawa ay nagmamay-ari ng 3 bahay at 2 lote ng lupa sa Taipei na nagpapahiwatig ng isang maginhawang sitwasyong pinansyal. Pareho silang tapat na tagasunod ng Yuguandao, isang sekta ng relihiyon at kilalang mapayapa, may kaya at mabait sa kanilang mga kapitbahay. Kaya, bakit sinapit ni Chenye ang ganoong kalunos-lunos na kapalaran? Si Chen Jing at Chenye ay may isang anak na lalaki at isang anak na babae. Matapos trahedya na pumanaw ang kanilang anak na lalaki dahil sa leukemia, ang naiwan na lamang sa kanila ay ang kanilang 21-year-old na anak na babae na si Tai Ching Ching. Gayunpaman, mayroong isang kakaibang bagay. Si Cheng Ching ay nawawala rin. Ayon kay Chen Jing, noong May 1, ang araw na naglaho si Chenye, orihinal na binalak ng mag-aasawa na magboluntaryo sa isang ospital ng magkasama. Subalit ng umagang iyon, sinabi sa kanya ni Chenye na inanyayahan siya ng kanilang anak na si Chen Jing na tumingin ng isang bahay. Kaya't si Chen Jing ay nagpunta upang magboluntaryo ng mag-isa. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa bahay, natagpuan niyang nakakandado ang pinto mula sa loob. Matapos iyon, hindi na niya makontak ang kanyang asawa o anak. Sa panahon ng kanilang investigasyon, natuklasan ng pulisya na may isang tawag na ginawa mula sa isang pampublikong telepono patungo sa bahay ni Chenye noong araw na iyon. Ang telephone booth ay matatagpuan mismo sa ibaba ng gusali ng kanilang apartment. Matapos i-trace ang tawag, kinumpirma ng mga otoridad na ang tumawag ay walang iba kundi si Cheng Cheng. Ito ay nagpalito sa mga investigador. Si Cheng Cheng ay may cellphone at susi ng bahay, kaya bakit niya kailangang gumamit ng pampublikong telepono para tawagan ng kanyang ina? Sa ilalim ng interogasyon ng pulisya, sa wakas ay isiniwalat ni Tai Jingjing ang kanyang hinala. Naniniwala siya na ang taong pumatay kay Chenye ay ang sarili nilang anak na si Cheng Cheng. Ayon sa pulisya, labis na pinahahalagahan ni na Chenye at Chen Jing ang kanilang anak at ilang beses pa itong tinustusan sa pananalapi noong ito ay walang trabaho. Kaya naman, bakit gagawa si Chen Cheng ng ganoong kalubahang krimen? Nagsimula ang kwento sa isang lalaki na nakilala ni Tai Ching Ching sa New Zealand. Noong bata pa si Chen Cheng, abala ang kanyang mga magulang sa pag-aalaga sa kanyang kapatid na may malubhang sakit, kaya ang kanyang lola ang nagpalaki sa kanya. Dahil sa kawalan ng kalinga ng magulang, naging mapanghimagsik ito. Noong taong 2000, sa edad na 18, voluntaryong nag-apply si Cheng Cheng upang mag-aaral sa ibang bansa. Sa paniniwalang makakabuti sa kanya ang pagbabago ng kapaligiran, sumang-ayaw ng kanyang mga magulang na ipadala siya sa New Zealand. Gayunpaman, sa halip na mag-focus sa kanyang pag-aaral, nasangkot si Cheng Cheng sa isang lalaki na humilas sa kanya sa isang madilim na landas. Siya ay si Zhang Jiachang. Si Zhang Jiachang ay ang kanyang English tutor na mas matanda sa kanya ng 19 na taon. Katulad ni Chen Cheng,
Isa rin siyang dating opisyal ng militar. Marahil dahil sa kanyang kalungkutan sa ibang bansa, umibig si Cheng Cheng kay Chai Chiang na naging kanyang unang pag-ibig. Nang malaman ito ni Chen Ye, mariin niyang tinutulan ang relasyon, hindi lamang dahil sa malaking agwat ng kanilang edad, kundi mas higit dahil sa naniniwala siyang masamang impluwensya si Chai Chiang. Nakita niya ito bilang isang tao na hindi gumagabay kay Cheng Cheng sa tamang landas at may kaduda-dudang pagkatao. Noong October 27, 2010, ang 20-year-old na si Cheng Cheng ay bumalik sa Taiwan kasama si Chai Chiang. Dahil walang matatag na trabaho o permanenteng tirahan, naghirap sa pananalapi ang magkasintahan. Dahil sa awa sa tinitiis na hirap ng kanyang anak, binigyan sila ni Chen Ye ng 300,000 New Taiwan dollars o mahigit 586,000 pesos sa kasalukuyan. Gayunpaman, sa halip na gamitin ang pera ng may katalinuhan, marangya at walang pakundangan itong nilustay ni na Cheng Cheng at Chai Chiang. Nang maubos na ang lahat ng pera, minanipula ni Chai Chiang si Cheng Cheng na humingi pa ng higit sa kanyang ina. At sa pagkakataong ito ay humihingi na sila ng 1 million New Taiwan dollars o mahigit 1.9 million pesos sa kasalukuyan. Nang tumanggi si Chen Ye, nagkaroon ang dalawa ng isang matinding pagtatalo na kalaunan ay humantong sa isang trahedya. Matapos matuklasan ang madilim na nakaraang ito, mas lalong nagduda ang pulisya kay Cheng Cheng. Pinag-ibayo nila ang paghahanap kina Cheng Cheng at Chai Chiang. Hanggang sa kalaunan ay natagpuan nila ang mga ito sa loob ng isang internet cafe. Sa kabila ng katotohanang ilang araw nang nawawala ang kanyang ina, walang ipinakitang pag-aalala si Cheng Cheng. Sa halip, kasual lang siyang naglalaro ng video games kasama ang kanyang kasintahan. Hindi lang iyon, habang sinusuri ang kanilang background, natuklasan ng pulisya na kapwa sina Cheng Cheng at Chai Chiang ay may umiiral ng warrant of arrest para sa kasong pagnanakaw at estafa. Pinaghiwalay ng mga otoridad ang dalawa para sa pagtatanong, ngunit nanatili silang tahimik sa nakapangingilapot na paraan na tila ba praktisado na nila ang kanilang mga isasagot. Nang ipinakita ng mga opisyal kay Cheng Cheng ang larawan ng kanyang ina, wala siyang ipinakitang anumang reaksyon. Matapos ang ilang oras na interogasyon, sa wakas ay binasag ni Cheng Cheng ang kanyang katahimikan. Ngunit ang tanging sinabi niya, "Gusto ko ng hamburger." Kalaunan, nang higit pa siyang gipitin at maposisyon sa pader, bigla niyang isinisi at inakusahan ang kanyang ama na si Tai Chin-ching sa pagpatay sa kanyang ina. Habang nahihirapan ang mga investigador na mapiga ang isang pag-amin, ang mga pisikal na ebidensya naman ang naghatid sa isang malaking pambihirang tagumpay. Nang aristuhin ng pulisya si Cheng Cheng, natagpuan sa kanyang pag-iingat ang ID card, driver's license at personal seal ni Chen Ye. Sa pamamagitan ng mga surveillance footage at mga resibo, nakumpirma ng mga otoridad na sina Cheng Cheng at Chai Chiang ay nasa huwalian sa pagitan ng May 1 at May 4, ang eksaktong takdang panahon kung kailan itinapon ang bangkay ni Chen Ye. Mas matinding ebidensya pa ang lumitaw nang makita ng pulisya ang isang resibo ng rental locker kay Cheng Cheng. Gamit ito, natunton ng mga investigador ang isang storage locker na nirentahan ng magkasintahan sa Chungge Road, Section 4 sa Taipei. Sa loob ng locker, natuklasan ng pulisya ang mga posas, lubid, itim na duct tape, alambring bakal at wire cutter. Nang matagpuan ang katawan ni Chen Ye, ang kanyang leeg ay nakapulupot sa alambring bakal at ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali. Kinumpirma ng mga pagsusuring forensic na ang mga kagamitang nasa locker ay tugma sa mga markas sa katawan ni Chen Ye. Natuklasan din ng pulisya na noong April 30, si Tai Ching-ching at Chai Chiang ay nagrenta ng kotse sa Chilin. Tandang-tanda sila ng may-ari ng rental company dahil nang ibalik nila ang kotse, ito ay may mga mantsa ng dugo
at may napakabahong amoy. Kahit matapos ang ilang buwang masusing paglilinis, nanatili pa rin ang mapahong amoy. Nang tanungin, nagbigay sina Chengcheng at Jaichang ng isang kakatuwang paliwanag. Bumili kami ng sariwang isda sa Hualien at binalak naming iuwi ito. Pero na-delete kami at nakalimutan na namin ng isda. Nabubulok na pala ang isda at ang mga katas nito ay kumalat sa buong kotse. Naniwala naman ang rental company sa kanilang kwento at ipinalinis ng husto ang buong sasakyan. Noong suriin ito ng pulisya, ang lahat ng ebidensya ay nawasak na ng mga kemikal sa paglilinis. Sa puntong ito naantala ang imbestigasyon. Pagkatapos, isang ganap na hindi inaasahang pangyayari ang pumwersa kay Chingching na ipagtapat ang katotohanan. Noong December 21, inaprobahan ng Ministry of Justice ng Taiwan ang pagbitay sa 6 na bilanggo na nasa death row. Ang balitang ito ay nagpayanig sa kaibuturan ni Chengcheng. Habang nasa loob ng kulungan, isang kapwa babaeng preso na may apelyedong Chiang ang paulit-ulit na nagbabalas sa kanya. Kung hindi ka aamin, mapaparusahan ka ng kamatayan. Dahil sa matinding takot na mapitay, sa wakas ay bumigay si Chengcheng at nagpa siyang isiwalat ang katotohanan tungkol sa pagpatay sa kanyang sariling ina sa pag-asang makakakuha ng mas magaan na parusa. Si Chengcheng at Jaichang ay nagtanim ng matinding sama ng loob matapos tumanggi si Qianye na pahiramin sila ng 1 million new Taiwan dollars. Nagpa siya silang linlangin si Qianye upang makuha ang pera at kung mabigo iyon, papatayin nila ito. Noong March 23, 2012, humigit kumulang 1.5 buwan bago naglaho si Qianye, kumuha sina Chengcheng at Jaichang ng isang makeup artist sa Taipei. Nagsinungaling sila na nagpanggap ng mga propesor sa universidad na kailangang magbihis bilang isang punong guro ng paaralan para sa isang kaganapan sa anibersaryo. Ipinakita nila sa artist ang isang larawan ni Qianye at nagsinungaling na siya ang punong guro na kailangan nilang gayahin. Ang makeup artist na walang kamalay-malay at hinala ay gumugol ng ilang oras sa pagbabago ng anyo ni Chengcheng. Matapos makumpleto ang pagbabalat kayo, tumakas sina Chengcheng at Jaichang nang hindi nagbabayad ng 8,000 new Taiwan dollars, mga nasa 15,600 pesos sa kasalukuyan na bayad sa makeup. Sa pagbabalat kayo bilang si Qianye, sinubukan ni Chengcheng na mag-withdraw ng pera mula sa bangko. Ngunit natuklasan ang kanyang panloloko at nabigo ang kanilang balak. Matapos ang hindi matagumpay na pagtatangkang panloloko, nagsimulang magplano ang dalawang impostor para sa pagpatay kay Qianye. Noong April 30, 2012, tinawagan ni Chengcheng ang kanyang ina at inanyayahan itong tumingin ng isang bahay sa Maywan. Hinayaan ni Qianye ang kanyang asawa na magboluntaryo ng mag-isa habang nanatili siya sa bahay upang hintayin ang kanilang anak. Bandang 1:00 ng hapon, dumating sina Chengcheng at Jaichang sa bahay ni Qianye gamit ang isang nerentahang kotse. Gumamit si Chengcheng ng isang pampublikong telepono upang tiyakin na ang kanyang ina ay mag-isa sa bahay, habang dinala naman ni Jaichang ang kanilang mga inihandang kagamitan sa pagpatay sa loob ng bahay. Kitang-kita ang kawalan ng kasiyahan ni Qianye nang makita si Jaichang at nagkaroon ng pagtatalo. Binalasan niya ito dahil sa pagiging tamad at kawalan ng kakayahang buhayin ng sarili. Sa kalit, itinumba siya ni Jaichang sa sahig at sinakal hanggang sa mamatay gamit ang inihandang alambring bakal. Kasunod ng kanilang plano, binalot ni Chengcheng at Jaichang ang katawan ni Qianye sa mga trash bag, isang maleta at iba pang kagamitan bago ito binuhat pababa sa trunk ng kotse. Upang pagtakpan ang kanilang mga bakas, gumawa sila ng isang sulat kamay na tala na ginagaya ang sulat ni Qianye at iniwan ito sa ibabaw ng mesa. Ayon dito, nakatanggap lang ako ng tawag mula sa isang guro na nangangailangan ng tulong. Gabi na ako babalik at baka doon na rin ako matulog. Nawala ko ang cellphone ko sa palengke ngayon.
Tatawag na lang ako sa iyo kapag may oras na ako. Matapos nito, nagmaneho sila patungong Hualien kasama ang bangkay ni Chenye. Noong hapon ng May 3, malapit sa Chenye Tunnel sa Fingbin, Hualien County, itinapon nila ang bangkay sa dagat. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nila ang kanilang biyahe na parang walang nangyari. Naglakbay mula Hualien patungo sa Taitung bago bumalik sa Taipei. Habang kalaunan ay umamin si Cheng Ching sa lahat na natiling hindi nagko-cooperate si Chai Chang. Mula sa sandaling arestuhin siya, patuloy siyang nagdudulot ng gulo sa pulisya. Sa panahon ng mga interogasyon, madalas siyang nagrereklamo ng matinding sakit sa ulo at humihingi ng medikal na atensyon. Gayunpaman, matapos siyang dalhin sa ospital, walang nakitang anumang problemang medikal ang mga doktor. Sinubukan naman ni Chai Chang na isisi ang kasalanan kay Ching Ching, na sinasabing ito ang pumatay sa asawa nitong si Chenye. Gumawa pa siya ng isang tila kapani-paniwalang motibo na nagsasabing nagrereklamo si Chenye tungkol sa mga problema sa kanilang pagsasama at madalas na pakikipagtalo kay Cheng Ching. Gayunpaman, may matibay na alibay si Cheng Ching. Nasa ospital siya at nagboluntaryo sa oras ng pagpatay, kung saan maraming saksi ang nagpatunay sa kanyang kinaroroonan. Kahit matapos aminin ni Cheng Ching ang kasalanan, nanatiling kalmado si Chai Chang at patuloy na gumawa ng mga ligaw na akusasyon. Sinabi niya na gumamit si Cheng Ching ng pangkukulam upang manipulahin si Cheng Ching at pinilit itong uminom ng sinumpang tubig na naging dahilan upang mawala ito sa sarili. Iginiit niya na ang pag-amin ni Cheng Ching ay hindi mapagkakatiwalaan dahil hindi matatag ang pag-iisip nito noong panahong iyon. Ipinaratang pa niya na ang mga katulad na insidente ay nangyari na noon pa noong nag-aaral si Cheng Ching sa New Zealand. Ayon sa kanya, minsan na niyang dinala si Cheng Ching upang magpatingin sa isang psychiatrist doon at ang konklusyon di umano ng doktor ay ang kondisyon ni Cheng Ching ay resulta ng pagkakakulam ng isang masamang mangkukulam na Asyano. Sinabi rin niya na alam ito ni Chenye at hiniling pa sa kanya na alagaang mabuti si Cheng Ching. Hindi lamang paulit-ulit na nagsinungaling si Chai Chang tungkol sa kaso, kundi nagpakita rin siya ng walang kapatawarang ugali sa buong imbestigasyon. Halos bawat opisyal ng pulisya na humawak sa kanya ay kalaunan ay maling inakusahan niya. Habang nasa Taipei Detention Center, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel na may sukat na 2.8 inches ang haba at 2.7 inches ang lapad at gumawa ng isang peking dokumento sa pamamagitan ng paggaya sa sulat kamay at lagda ng isang hukom. Ang peking dokumento ay nagsasaad. Ang akusado, si Chai Chang, ay dapat magbigay sa hukom ng 10 million new Taiwan dollars, mga 19.5 million pesos sa kasalukuyan. Pagkatapos nito, naghain siya ng 24 na magkakahiwalay na reklamo na nag-aakusa sa hukom ng pagtatanggol ng suhol at isinumiti ang mga ito sa New Taipei Judicial Bureau, sa Taiwan High Court, sa Supreme Court of Taiwan at sa New Taipei District Court. Gayunpaman, ang kanyang mga hukus-pukus ay naging ganap na walang silbi. Sa halip na makamit ang kanyang layunin, hinatulan siya ng 3 taon at 8 buwang pagkakakulong para sa kasong paninirang puri o defamation. Upang maantala ang paglilitis, gumamit si Chai Chang ng hindi mabilang na mga taktika ng pagpapalipan. Halimbawa, kapag inihatid siya ng pulisya mula sa selda patungo sa silid ng hukuman, isang lakarin na dapat ay tumatagal lamang ng 2 minuto, sadyang pinatagal niya ito hanggang 20 minuto. Kalaunan, bigla niyang hiningi sa korte na ipatawag ang 2 Amerikanong saksi. Sa pag-aangking, nakita di umano ng mga ito ang pagdaya niya sa makeup artist. Isa sa mga pinakakakaibang pangyayari sa kasong ito ay naganap noong 2014 kung kailan sina Cheng Ching at Chai Chang na kapwa na sa loob pa ng kulungan ay nagpa siyang magpakasal sa mismong Mother's Day. Nang malaman nito ng kanyang ama, lubos itong nagalit at pinagalitan si Cheng Ching. Sa kabila ng kanilang karumal-dumal na krimen,
at kawalan ng anumang pagsisisi, kapwa sila nakaligtas sa parusang kamatayan sa unang paglilitis. Si Cheng Cheng ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong, habang si Chai Chang naman ay hinatulan ng kamatayan. Gayunpaman, ang desisyong ito ay ibinaligtad ng Taiwan Supreme Court. Sa katwirang ang potensyal ni Chai Chang para sa rehabilitasyon ay kailangan pang suriin ng mas malalim. Sa panahon ng paglilitis sa apela, napansin ng korte na si Chai Chang ay may magandang record sa akademya noong kolehiyo at may mga nakamit na parangal sa militar bago nagretiro bilang isang major. Dahil dito, nagpasya ang korte na hindi pa siya tuluyang huli para magbago at binawasan ang kanyang parusa sa habang buhay na pagkakakulong na lamang. Marami ang nagtaka at hindi makapaniwala na ang isang lalaking mahigit 50 years old ay nakaligtas sa bitay dahil lamang sa pagiging mabuting mag-aaral noong kanyang kabataan. Noong panahong iyon, ang ministro ng katarungan ng Taiwan na si Luo Lingchai ay sarkastikong nagwika. Kaya mula ngayon, kung ang isang tao ay mahusay sa akademya, ibig bang sabihin nito ay maaari nilang gawin anumang gusto nila? At doon nagtapos ang kasong ito. Habang sinusuri ang mga file ng kaso, isang pahayag mula kay Cheng Cheng ang kapansin-pansin. Nang tanungin siya ng pulisya kung ano ang tingin niya kay Chang Jiang, sumagot siya, "Siya ang aking Diyos." Sinuri ng mga psychologist ang sagot na ito at napagpasyahan na ang tinatawag na Diyos sa kanyang mga mata ay aktwal na simbolo ng kaligtasan. Palaging nakikita ni Cheng Cheng ang kanyang sarili bilang isang biktima at may napakadepektibong pananaw sa buhay. Para sa kanya, si Chai Chang ang taong nagligtas sa kanya. Dahil abala ang kanyang mga magulang sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na nakababatang kapatid, lumaki si Cheng Cheng na salat sa pagmamahal ng magulang. Sa edad na 18, lumipat siya sa New Zealand ng mag-isa sa isang dayuhang bansa kung saan nakilala niya ang isang lalaking mas matanda sa kanya ng mahigit isang dekada. Isang dating sundalo na katulad ng kanyang ama. Marahil dahil hindi niya kailanman tunay na naramdaman ang pagmamahal ng isang ama, nakita ni Cheng Cheng ang refleksyon ng kanyang ama kay Chai Chang. Ito ang nag-akay sa kanya na magkaroon ng matinding emosyonal na pagdepende rito at sundin ang bawat salita nito. Sa kanyang mga mata, mas nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya si Chai Chang kaysa sa kanyang sariling mga magulang. Para sa kanya, ito ang kanyang kasintahan, ang kanyang pamilya at ang kanyang lahat-lahat. Para sa lalaking ito, handa niyang talikuran at traidorin ng buong mundo. Sinamantala naman ni Chai Chang ang bulag na devosyong ito at patuloy siyang brainwash. Sa pamamagitan ng walang tigil na manipulasyon at psikolohikal na pagkondisyon, unti-unting itinigil ni Cheng Cheng ang pagtingin sa kanyang mga magulang bilang tunay niyang pamilya. Kalaunan, sumang-ayon siya sa plano ni Chai Chang at naging kasapwat sa pagpatay sa sarili niyang ina. Sino ang nakakaalam kung paano na nagbago sina Tai Ching Ching at Chai Chang habang pinagdurusahan ang kanilang parusa sa loob ng kulungan? At isang nakapangingilabot na katanungan ang nananatili. Kung sakaling mapagkalooban sila ng parol, mamanahin ba nila ang mga ari-arian ni Chenye? Kaya't ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Ibahagi niyo po ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!